Lord willing, today, this morning, as ato ang topic last 3 Sundays ago, we started this lesson. And it's my prayer nga mahuman nato ni kani ato ang Sunday school lesson, alright? About separation. Okay, so let's all stand up once again. Manindog mo pagbalik, palihog. Please bear with me kay giubok ko og gisipon. And I hope nga klaro ra gyapon ninyo ako tingog. Amen. Klaro ra ba sa likod? Amen. Kamo mga nasa likod diha, klaro ra? Okay, so hopefully nga makadungog ra mo. Alright, so dito maglangan. Kindly open your Bible in the book of 2 Corinthians. Let's read a couple of verses this morning. 2 Corinthians chapter number 6, please. 2 Corinthians chapter number 6. All right. And then let's read verse 14 down to verse number 18. All right. 2 Corinthians 6 verse 14 down to verse 18. Kung naana mo, say amen. All right. Let's read it all together in verse 14. Read it now. Go. Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God had said, I will dwell in them and walk in them. I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Last verse, and I will be a father unto you, ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Alright, padayon tagtuon sa itong topic about separation. Alright, about separation. Magpray ta. Father God, thank you, Lord, we can be able to continue our lesson this morning. Salamat, Ginoo, Lord, sa mga Kristohanon nga nagsayo sila. Thank you, Lord, for their heart. Thank you, Lord, that they attended, Ginoo, Sunday school. They are present, Ginoo, sa congregational singing. Before nag-start ang service, naana sila. Oh God, what a heart that they have. I pray, Lord, sa uban pa nga nagpadulong, I pray that you please protect them. Makaabot sila, Ginoo, sa balay tigumanan, safe and sound. Thank you, Lord, for thy word. I pray that you please bless the Sunday school this morning. Pasaylo ako sa mga kalapasan. Give me humbleness as I preach thy word this morning. Pasabta me, Lord Holy Spirit, we cannot understand thy word unless you help us understand it. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for standing. Makapanglingkod mo palihog. Okay, so separation. So ang separation, it is a standard. Okay, ako balik ko na. It is a standard. Okay? So everything that we do, everything that we preach, everything that we believe, dapat i-base nato ni ibasig yun mo ni dinhi sa pulong sa Ginoo kining Bible, okay? So kaning Bible paminaw ison, it is our final authority of our practice and belief. All right? So mo na nga we need to be separate because it is in the word of God. All right? Kay naa diha sa pulong sa Ginoo. We need to be separated. We need to have a separated life. Isip mga kaanakan sa Ginoo. All right? So dito sa letter C. All right? Letter C, ambak ta please. The things I wear. I already preached this last Sunday. The things I wear, the Bible does, however, give instructions in this area. All right? In number 1, makita ninyo diha, no? The fashion of the world, pass it away. So, kaning binistihan na to, kung imo nang ibasi sa kalibutan nga fashion, ay, maabot ang panahon nga ang gisuot nimo karon di na pod na uso. Oh, so kung imo lang tawon magkalain-lain gyud ang binistihan, sininaan sa kalibutan, unya dapat kita nga mga Kristohanon ma-branded ta nga natay standard sa tuang pamisti, all right? Sa tuang the way ta nga magsanina, okay? So hopefully nga inyo ma-understand that number 2, next slide, the standard for Christian women is modest apparel. Okay, ako na ning giwali ninyo last time. Modest apparel, why? Kay wa man gitudlo sa Bible nga mag-shorts ang mga babae. Amen? Naa ba?
O wala, di ba? Di mo man magitudlo sa Bible nga suoton sa babayi ang binistihan sa lalaki, wala man gitudlo. Kaya kung gitudlo pa, pwede ra mo musuot, pero wala man. In 1 Timothy 2:9, ato ng taon, in like manner, natawa sa inyong Bible, that women adorn themselves in modest apparel. What is modest apparel? Kanang next picture, palihog ko, next picture. Mauna, oh. No, nindot kayo, no, nga ang young people na to, magbaton tag ingon ani nga pamistihan. Why? Kay dili na doktrina sa Baptist nga simbahan. It is in the Word of God. Amen? Wala na gitudlo nga sa tao or kinsa nang diha. Gitudlo na sa pulong sa Ginoo that women adorn. It means i-adorn nimo or magbinisti ka. Oh, in modest apparel, di ba? Oh, nindot kayo nga ingon ana ang imong standard ba, paminaw. Imong standard kung naa ka sa iyong balay, kung moadto ka sa Gaisano, kung moadto ka dito asa ka moadto, dapat makita ang glory sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? So, practice na mo mga ladies, katong wala pa, practice na. Amen? Number 3, the Bible has, however, give instruction in this area as well. In number 3, next slide, short hair in women is a shame. O, di ba? Makauulaw sa kababayi nga mubo kay siya buhok, labi na yun ana nga nakita nyo sa picture. Di ba? Ako di ko ganahan kung akong asawa yung nani ang iyahang inalutan. Marag malupigan ta. Di ba? Di ba? 1 Corinthians 11 verse number 6. For if the woman be not covered, it means imong buhok, it is a covering for you. Let her also be shorn. But if it be a shame for a woman, nga kagisan imong ulo, upawan ka, let her be covered. O, di ba? Lisod sa kaayo, no? Kani si Butan na to, si Ma'am Rap, asawa ni Sir Jolly. Upaw ba kayo ba? Kanang skin, kanang, wan nagibuhok ba? Lain na ng taon sa no? Kaya naman, ang buhok ninyo mga babayi, it is a covering, amen? O niya, lantawa, in verse number 15, lantawa. But if a woman have long hair, lantawa, it is glory to her. Oh. So, dili tumo-tumo ning ako. Wala ko mamatlong ninyo kay based sa ako ang nakita or unsa na. No, it is based in the Word of God. Amen? Oh, for her hair is given her for a covering. Okay. Unya, number 4. Next slide, please. Likewise, long hair on men is improper. Oh, ato lang taon, in 1 Corinthians 11:14. That not even nature itself, paminaw mga lalaki, teaches you that if a man have long hair, it is a shame unto him. Makauulaw pod sa usa ka lalaki nga taas kay buhok. Labi na kan imong buhok taman diri sa imong abaga. Wala tawa ra gud ning next picture oh. Lantawa oh. O murag kalain kayo. Kita ra budyo ko sa isilbi aning yun aning buhok aning naa diri oh. Ay. Namura na magbunot ang ulo. Patupi pod mo oy, labi na kamong mga kuluton og buhok ayaw tawo mo patas-taas. Ayaw na lang, no? So makaulaw sa lalaki og taas og buhok, okay? Nasabtan niyo? Mo na nga paalot mo og tarong mga lalaki, amen? Paalot mo. Ay mo kagool kung sungugon mo army cut mang buhok. Sige na lag murag kag army bahalag di ka army basta dili makauulaw sa imong part nga taas kag buhok. Amen? Oh, I hope nga nasabtan aninyo mga igsoon. Now, letter D. Next slide. The things I say. All right? So these are personal separation, ha? I'm talking about personal separation. The things I say. All right? Ephesians 4:9. Ato basahon. Now that he ascended, what is it but that he also descended first? Sorry. Ephesians 4:9. I think mali akong verse nga nabutang. But, you know, the things you say, it teaches against corrupt nga pulong pamulong. Okay? Unya, kanang corrupt speech mga igsoon, kanabang mga pulong nga dili magkapalipay or dili magkapahimaya sa Ginoo? O, di ba?
Kanaman kaning atong baba, kuyaw ni kinaman matud pa sa the book of James. Gamay lang tuod ni nga part sa tuang body, but makasunog daw ni lasang. Nasabtan na ninyo mga ison? Gamay lang ni nga part sa imong lawas, but it can, burn sa usa ka lasang. O sa may pasabot na, pastor. Kani nga tong dila, kani imong baba, kani ato ang daway ta mo istorya mga ison. Kung di na to bantayan, discourage ni sa ubang mga tao. Amen? Napa mo? Amen? Kuyaw niya to ang dila mga ison. And then number 2, next slide. Colossians 4 verse number 6. Ato lang taon, Colossians 4 verse number 6. Ato abrihon, Colossians 4 verse number 6. Let your speech be always with grace. Seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. So, nakita ba ninyo diha? Colossians 4:6, it says our speech should always be with grace. So, dapat ang ato ang pamulong mga isuon, dapat makapahimaya ba sa Ginoo ba? Seasoned with salt, dapat dili pod ka ng binulatik na nga Kristohanon. Daghan ra ba jud kay Kristohanon nga mo na maglikay ko sa maminaw kay nasubraan na pod ka bulatik ba? Di ba? Bantayan sa nato atong pamulong nga di na pod ka masubraan ba og istorya nga di na pod ka mahimong mabless na ubang mga Kristohanon, ubang mga tao diha sa imuha. Alright? Bantayan nato naman. Importante kining the way ta mo istorya unya the things that you say to other person mga isuon. Alright? I hope that you understand that. Now, letter E. Next slide. The people that I associate with. So, it is part of personal separation nga ang mga tao nga imong gikuyog-kuyog. Ato na taon in Psalm 1 in verse 1, a man is blessed when he walketh not in the counsel of the ungodly. So mahimong mabulahan ang usa ka tawo, paminaw. Mahimong mabulahan ka nga Kristohanon mga isuon kung dili ka magalakaw diha sa tambag sa mga dili Kristohanon. Ungodly, it means dili luwas. Okay? When the Bible talks about the word ungodly, dili Kristohanon. Unbelievers, mga isuon mo na nga, dili dapat ka maminaw sa tambag sa imong mga higala nga wa maluwas. Amen? Di ba? Ikaw broken-hearted ka. Unya, dito na ka patambag sa imong barkada nga unbeliever na. Diha gid ka magka-alaot mga isuon, diha ka magkalisod-lisod, dili maayo ang counsel or tambag sa mga tao nga wa maluwas. Alright? Unya, number 2, next slide. According to 1 Corinthians 5:11, we are not to keep company. Paminaw. Dili daw ta makigkuyog-kuyog with Christians who are worldly. Paminaw. With Christians who are, nakita nyo? Worldly and backslider. Pastor, naadi ay Kristohanon nga kalibutanon pa. Worldly, unya naadi Kristohanon, pastor, nga backslider. Yes, naa. Naa pa mo mga ison? Pili ataw ninyo ang ikuyog-kuyog ninyo ng mga Kristohanon, basin wa pa na maluwas. We are to keep, dapat mo pahilayo ka, pag di ka makikuyog-kuyog sa mga Kristohanon. Ato na taon, 1 Corinthians 5:11. But now, nadiha sa screen, I have written unto you not to keep company. If any man that is called a brother, it means Kristohano na, but fornicator, iyang binuhatan, makikilawas pa sa uban, covetous, maibugod kayo. Ingnon ka, naawara ko ni siya, nindot kay bike ba? Palit pag bike, ayaw palupig. Di ba? Kamantay ka na ubang mga Kristo. Di ba? Covetous kayo ba? Unya, idolaters, railer, it means mag-una-una yun og panungog ba og ay palkansi, sukol. Sa mga Kristohanon lagi ta pero sukol. Di ba? Railer. Unya, naarabay ubang Kristohanon, palahubog pagyapon, drunkard. Amen? Unya, extortioner. Ulikay mo na Kristohanon nga, doolon mo. Brad, na kay 20 dia. Palit na kog tubig ba? Extortion. Nya, ganahan ka magkikuyog-kuyog anang Kristohanon. Na kay
30 diha brad kay ipalit na kukuan dito. Ano? With such and one not to eat. Oh, ingon ang Bible, I have written unto you not to keep company, dili ta makikuyog-kuyog sa mga Kristohanon yung backslider. Amen? Nga wordly, kamo mga Bible school student na, maski pag nag-eskwela Bible school na, ayaw likay gyud taon sa mga tao nga dili makadala nimo og maayong impluwensya. Amen? Napa mo, amen? Kamo diha ganahan mo kuyog sa mga Kristohanong backslider, hala, kuyog mo. Bitaw. Ayaw mo kuyog, no? Palayo kita mo mabitaw na nga kung naay mo nga aning mo apply diha sa SLB kay diha mo ko nagtrabaho. Ignon taon ako ng bag-o nga trabahante. Dong dili tanang nagtrabaho diri sa SLB mga balaan. Pangita og ikauban nimo nga maka-impluwensya nimo diha nga maduol ka sa Ginoo. Mao na mga igsoon, bantayan nato na maski pagsuod kayo mo unya di siya maka-impluwensya nimo maayo. Likay ka mga igsoon. Now, number 3, next slide. According to Proverbs 22:24, we should steer, kung nagmunubila ka ba, we should steer clear of an angry man. Yun diya sa Proverbs 22:24 na basahon, make no friendship with an angry man. And with furious man, thou shalt not go. Ingon ang Bible, dili ta makighigala, dili ta makig-amiga sa mga tao nga saputon. Kanang mga Kristohanon, yung mga saputon kayo, init kay ulo, labad kay ay, make no friendship, amen? Matod sa Bible, dili ako nag-ingon niyo, ha? Wa ko mag-advise niyo, but ingon ang Bible, kung kana nga Kristohanon, kana nga tao nga imuhang ihigala, unya, dali ra kay masuko, unya, ikaw sad, matakdan po taon ka, kasa, di ba? Unya, unsay kinaiya sa tao nga dali masuko, mo post dayon sa Facebook? Uy, paminaw, nganong dito manggita sa Facebook mo pagawas imong emosyon? No, kamong mga uban nga mga Kristohanon, ayaw na naman, masaman, mangita tag simpatiya sa Facebook, mangita kag simpatiya dito, replyan ka diha nga, mauna, ayaw na, amen? Ayaw na. Ampo si Ginoo. Ina Ginoo, Lord, tabangi ra ko Lord, nasuko man ko. Tabangi ra ko Lord, nga mo kalma ko. Kaya naman, unod na kung mo ana gani dayon imuhang unod dayon no. Imuhang kagalingon, kana unod na mga igsoon, pugni kay naman. Makita nimo ang himaya, malipay ang Dios kung mapugnan ani mo imong kasuko. Pero paminaw, likay sa mga tao nga dali ra kayo masuko. Likay. Kay matakdan yuta, matakdan ka. Amen? Now, number 4, nadia sa screen. We should avoid close associations with fools. Sa mga tao nga buang-buang. Ato lang taon, in Proverbs 9:6, ato lang taon, forsake the foolish. Pasagdi, likayi ang mga taong buang-buang. And live and go in the way of understanding. Another, 13 verse number 20. He that walketh with wise men shall be wise. But a companion with fools, mapakgang siya, maulawan ka, madestroy ka. 14 verse number 7. Go from the presence of a foolish man. Palayo, when thou perceivest not in him the lips of knowledge. 23:9, ato na taon. Speak not in the ears of fool. Ayaw og sulti, ayaw hunghong sa mga dalunggan sa mga buang-buang. For he will despise the wisdom of thy words. Nga naman, naigibutang diha, why? In Psalm 14 verse number 1, the fool said in his heart, kaning mga taong buang-buang, musulti na sila kasing-kasing, there is no God. They are corrupt, they have done abominable works. There is none that do it good. Unya, Proverbs 1 verse number 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools, kani mga buang-buang, they despise wisdom and instruction. Another verse, 12:15, Proverbs 12:15, the way of the fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Kanira bang dalan sa buang-buang? Para niya, sakto siya sa iyahang gibuhat, pero sayop diay. Di ba? Unya, kuyog-kuyog ya punta. Paminaw may isuon. Matod pa sa kalibutan niya kuan. Tell me who your friends are, and I tell you who you are.
Ngano man, dili man sa ingon ha. Kung kisa imong kuyog-kuyugon, matakdan gyud ka. Di ba? Mo na nga dapat kuyugon mo na maka-impluwensya nimo og maayo, amen. Dili dautan. Maka-sense na gani ka nga, murag lahi na man ni iya hada o medyo distansya gamay. Ayaw walaan yung panaghigalay. Di ba? At least makabaw siya nga ay dili na maayo ang iyang nabuhat. All right? So that's letter E, the people that you associate with. Onya, number 5. Number 5. Next slide. We should stop listening to kamoy basa? Tale bearer. Binisaya pa kaning mga tabian. Dapat masaligan ta og private nga mga conversation. Mo bitaw na imuhang higala paminaw nganong dunay word nga best friend. Paminaw. Kisa na best friend, isang kamot. Kamo ngay na kay best friend. Ako ra gamayap mga piki man mo best friend. Na kay best friend. Tagamaya ra gyud. Ang uban mauwaw kay naman. Nauwaw siya sa iyang best friend kay gitabi siya. Bitaw ang best friend dapat masaligan ka kung unsay private nga mga conversation ninyo. Amen? Nakuha ninyo? Mauna, mga igsoon, ato lang taon. Proverbs 16:27-28. An ungodly man diggeth up evil, and in his lips there is a burning fire. Kani ko nung dili Diyos nun niya tao, unbeliever, mukot-kot ning dautan. Unya siyang baba, siyang lips. Murag kalayo, nga andam musunog. In verse number 28, a froward man soweth strife, and a whisperer separated chief friends. Paminaw ha? And a whisperer, tale bearer, tabian, separated chief friends. Imbis nga amiga kaayo sila, amigo kay sila, nya gitabi nimo, gidaot nimo, unsa may hitabo sa ilahang relasyon? Maguba. Inyo ang relasyon tingali okay ra, pero gitabi man nimo, gidaot man nimo siya, sila taon nag-away. Tungod kay ikaw ang nahimong hinungdan. Nakuha ninyo? Uy, makapabulag og chief friends kitang tanan diri nga mga Kristiyano, dapat di na taanang kung dili gini maayo, makasala magita no? Pero kung lang taon mo nga di na maayo itabi sa uban, ayaw na lang itabi. Oy, amen? Kuha ninyo ako ang punto. Now, in 18 verse 8, the words of a talebearer are as wounds. Kani ko nung pulong sa mga tabian, murag makasamad. And they go down into the innermost part. Kabantay ka anang tabi, kana bang naay mo, sol-sol ni mo ba? Mustorya ni mo dili sakto o niya makapakos bitaw ni mo kalagot sa ubang tao, kabantay ka di mag-alipas ka no? Kamilon na ba? Ano man to? Tinuod ka dito? Murag ikaw nga gisiran, ikaw na nauhin nakalipas di ba nakuha ninyo? O niya wala ra to sa ubang friends nimo, pero ikaw murag na-melt na, murag nasunog na ka diri sulod. Mo na, likayan, tana mga igsoon, amen? 20 verse number 19, lang tawa. He that goeth about as a talebearer, revealeth secrets. Mo na nga, kung naagani mo, tabi na yun, o niya, ay nalang paminaw, di ba? Pero mo na ka na matabian, bantay mo, kung mo man ay best friends, basig musulti nag mga sikrito, itabi niya, di ba? Bati kayo, no? Mahimo kang nga naning madaot ka sa uban o maulawan ka sa uban. Nyo, itabi pa yun ba? Katudi ay to si Kuano? Gibuni man itong Kuano to. Isulti ba ito siya nako? Na si buni diri siyang lubot ay. Pagkasunod si Mana, buni di mo lubot. Ay, itabi niya ay. Pasta ni Kalit, ikalat, tas tibok si Mana, gibuni mo lubot. Pagka na lang ni mga tabian, di ba? Kaya naman, sekretor tani mo, nagpa-doktor ba ko sis ay? Kay, nihubag mo na kung lubot niya. Wala, gitabi na sa imong best friend. O kamo mga best friend, ayaw na. Dapat masaligan ta ba sa private nga conversation. Okay. Now, dagan man tag mga verse diha, wala ko'y time. Next slide.
Basahon na to ni. Basahon na to. The best way, paminaw. Para na to ni tanan ha? Dili ni para ninyo lang, para na to ni tanan. The best way to handle gossipers, kaning mga tabihan, is to say, Brad, sis. Basahan ninyo. Let's both go to the person you are talking about and we'll hear what you have to say together. Nindot no, kung naay isa ka Kristohano ninyo nana bitaw. Oh, ikaw nga nagtabi. Kitabian mo gyud mo ba. Ayon na lang itabi, ino ni mo imong barkada. Brad, adto ta kay murag nakadungog og something. Adto tabi, kuyugan tabi. Ato lang taon, istorya tang 3, istorya tang 4, istorya tang 5. Ato istoryahon. Dili purpose nga istoryahon yung pakaulawan, pero istoryahon niyo aron maklaro ba. Yun ana ang kinaiya dapat sa Kristohano, amen? Pagkanindot no, kung naa ka, kung kaya na nimo, kung naa kayo na nga kasing-kasing, buhata kay naman, malipay ang Ginoo mga igsoon. Now, number 5. Next picture, next slide, I mean. Separation in close relationship. Kanang close relationship. Okay. 2 Corinthians 6:14, next slide. It warns the Christian against being unequally yoked together with unbelievers. Dili ta makikuban-uban sa mga unbelievers. Next slide. The greatest application of this Bible principle is in the area of marriage. It is wrong and dangerous, paminaw mga batanon, for a young person, nga Kristohano na ka, to date an unsaved person. Amen? Napa mo, amen? Delikado yun. Mabitaw na nga ang prayer sa itong pastor nga, diri raon ta makakita og kaminyuan ni mo diri mga young people, amen? O lang tawa, lingi-lingi diya sa kilid mo, diya sa imuliko, diya sa tubangan. Unsa ka halap ka, wag kita. Di ba? Delikado oy. Unya kung ikaw babayi, nakauyab ka unbeliever nga lalaki unya. Hinabako kayo. Hinginom kayo. Himarkada kayo. Unsa may dangatan sa imong relasyon ana unya, wa maluwas. Paminaw mga igsoon, next picture. Next slide, I mean. Young people, para ni sa mga batanon. If you are planning to get married, first pray and ask God to give you the partner in life of His choice. Amen, amen, amen. Napa mo, amen? Agree mo young people, agree? Ano ba? Sinamtan na ito ba? No? Nindot kayo nga Kristohano imong maminyuan. Oy, amen? Nindot kayo nga giampuan gyud mo na siyang bayhana, oy, amen? Nindot pud kamo mga babayi giampuan nimo ng tawhana, oy, di ba no? Ang kanindot no? Unya, watay ampo-ampo, dasmag sa dasmag lang dayon, pagkaminyo na, mahay din ka. Di ba? Mga igsoon, kas-ara ka maminyo, i-pray yun na, no? Muna nga dapat, masabtan na ni mo mga igsoon. I only have 5 minutes. Now, next slide. Number 6. 3 excuses Christians often use for not living separated life. Tulo lang. Okay? Muna gamiton sa mga Kristohanon nga hindi sila magkinabuhi nga separated. Number 1. Moingon o mga Kristohanon. Next slide. Other Christians don't have my standards. Muna di na lang po kung magpuyo nga separated life. It is true that many Christians today see nothing wrong in listening sa worldly music, kanta yan po kag worldly music, di ba? Dressing worldly fashions, magsayaw-sayaw, gihapon ka dito, asa ka magsayaw, singing in competitions, or unsa pa na, but, paminaw, that doesn't make them right. Di ba? We need to follow what the Bible says and be convicted by the Word of God, then live by them. Ato lang tao ni James 4:17. Therefore to him that knoweth, paminawa, kabalo ka to do good. Unya uwa nimo buhata, unsa man na siya? Sala di na tubangan sa Ginoo. Oh, maingon ka nga, di na lang ko magkinabuhi nga Kristohano, Pastor Roy. Magkasunis rayapon ko, Pastor Roy, kaya naman. O bang Kristohano, magkasunis mo pod. Uy, personal man ta mga tubang sa Ginoo. Uy, amen? Dili man ta by church matubang sa Ginoo. Mo na nga kung ikaw nakasabot ka sa pulo sa Ginoo, himayaa ang Ginoo dinha si muhang kinabuhi. Amen?
Oh, dili kay ang uban walay standard. Di na lang po ko sa akong kinabuhi pastor, di na lang po ko mag-standard. Ayaw. O mo na excuse ubang mga tao mga igsoon. Oh, number two. The most important thing is to win souls. And to do this, I have to be acceptable to the lost. Oh, pastor, soul winner ko. Pero dapat kabalusag ko mo blend ba para makasabay ko nila. Uy, ang tubag big no. No. You need to be acceptable to the Lord. It is never right to do wrong in order to accomplish what is right. Sayop yun, dili gyud sakto nga mubuhat kag dautan para sa imong lantaw, mubuhat kag maayo. Dili maayo. Kadumdum ko sa una ako nag-share ninyo, Bible student, I don't know, kay kadumdum pa man mo ninyo, na-share naman ako ninyo. Bible student to sa una, unya na ay pista diri sa Pigkarangan, ba unya na disco diya sa barangay hall. Nag-disco town, kadlawon, pastang sa isayo, tinitong Bible student. Pagkahibaw ni Pastor Toper, pagkaubag, ipatawag, nganong naabot man ganito nag-disco-disco kag kasapag-ayo. Iyang purpose din, disco siya, ka naman, mangita ko na siya sulwiningon dito. Uy, naunswa. Mo na diya, the most important thing, Pastor, dito lang ko sa, nakasulwining ba ako dito, Pastor, dito sa Imnanan ba? Di man po na ko sila madala diyan ni Kristo, kung dili ko kuno kumuinom mo itong isa ka shot, ni shot na lang po ko, Pastor, para, pero nidawat yun si Ginoo, Pastor, oy, paminaw, maski pag nidawat, sige na inom ka, nakasa ka, oy? O, di ba? So, nakuha niyo akong punto? O, di ba? O, mo ni excuse uban. O, hopefully nga, iyon natin man, 1 Thessalonians 5:22, it says, abstain from all appearance of evil. Now, number three, last. I have liberty in Christ. Pastor, gawas nun na ba ako? It is true, but liberty is not a license. Kani mo kagawas nun? It is not a license. Liberty is the freedom to do right, never the freedom to do anything. O mo nang maglikay ta, ka naman, anak na kasi Ginoo pero dili tanang makabuhat ni mong dautan, buhaton ni mo noon. No. Liberty is not a license. Now, next slide. We are not to use our liberty as an occasion to the flesh. Dili nimo gamiton ang imong pagkagawas noon nga makasala na dayon ka diha sa imong unod, mga igsoon. Now, conclusion. Kay time na. Next. Biblical separation is not about isolating. Lantawan nyo, basahan niyo. Ourselves from the world. It is not to isolate, magpalayo ka sa kalibutan yung mga tao sa kalibutan, but about dedicating ourselves fully to God. The Lord has called us to be a holy people, set apart in our thoughts, set apart in our actions, in our speech, and in our choices. Next slide. Separation is not a burden. Paminaw ha? Kaning lahi ka na kay standard, dili na burden. Dili ka killjoy. Paminawa, dili ka killjoy. Kung magsayal ka, moadto ka do merkado, moadto ka do asa mo atsa ka moadto, dili ka ingon nga OP, out of place. No. Separation is not a burden. It is a blessing that protects our testimony and strengthens our walk with God. Alright? Napa mo? Last. Let us remember that our lives are a testimony to others. When we live differently, kung lahi ka sa uban, according to God's word, unsay may tabo nimo, we shine as lights in the world. Because ang tinuod nga separation, it brings us closer to God, and that is the greatest reward of all. Worth it jud kaayo kung magkinabuhi kag separated life. Kaya naman, ikaw ug ikaw ang mabulahan. Someday, magkapamilya kayang people, maminyo ka no? Someday, makita ni mo ang panalangin. Maybe dili ni mo ma-experience sa imuhang ulitaw pa ka, dalaga pa ka, pero inigkaminyo na unya ni mo. Nagtinarong bitaw ka? Ay, diha ni mo matilawan ang kaayo gyud sa Ginoo. Ibubo gitanan sa Ginoo yang kaayo. Amen? Napa mo? Kamo mga minyo naka-experience ba nindot no? Muna kitang tanan, we need to have a separated life.
And it's my prayer na kitang tanan, appeal ko, kitang tanan, atong pastor, pamilya sa atong pastor, kitang tanan mga Kristiyano, member of this church, we need to have a separated life. Ina ang Ginoo, Lord, tabangi ko. In all areas, sa pamistihan, pagkinabuhi mo tanan, dapat mahimotang separated. Pray ta, Father God, thank you kay Lord na humanang Sunday School. Lord, it's my prayer nga, dili naman ni malimtan nga lesson, but whenever muli ko may Ginoo sa among Kristiyano pagkinabuhi, Lord, madumduman namo ni nga pulong. Lord, tabangi mi Lord sa mong matag-adlaw nga pagkinabuhi. Lord, di gid mo makaya Ginoo ang pagpuyo nga balaan, but only by your grace. Tabangi mi Ginoo. Salamat kay Lord sa imong kaayo. In Jesus name we pray. Amen. We have a break 5 minutes.